Which is better for you? Tourism management nga ba or hospitality management? Pag-usapan natin yan. This video will help you to decide kung ito ba talaga yung dapat mong piliin. Kung tourism management nga ba or hospitality management. And syempre, dun sa mga students na kung saan is undecided pa sila sa mga nakuha nilang course. Okay? So, lahat yan, tutulungan ko kayo para mas mapadali kung ano nga ba talaga ang pipiliin natin. Before tayo mag-proceed, ay magpapakilala muna ako sa inyo ng konti lang naman. Ayan. So, I'm Sir Albert and I'm a college teacher po or a college instructor kung saan ay nagtuturo po ako ng mga subjects pagdating sa tourism management and hospitality management. Ayan. And currently, nag-take ako ng master sa PUP Manila and yung kinuha ko doon is Master of Science in International in Tourism and Hospitality Management. So, let's begin sa pinakang topic ng ating video ngayon. Meron na tayong 4 na objectives ngayon na kung saan is i-explain ko po sa inyo ano ba yung Tourism and Hospitality Management, ano ba yung mga subjects na pwede nating i-expect dito sa Tourism and Hospitality Management once na kayo nag-enroll as a first year college. Ayan. Pangatlo is, ano ba yung mga job opportunities na pwede nyong makuha or pwede nyong i-expect once kayo ay graduate na dito sa mga course na ito. And yung pang-apat natin is, ano ba yung mga misconception na madalas naririnig natin dito sa industry natin. Alright, so sa video na ito hindi ko namang ganun gagawin technical or complicated yung pag-explain sa inyo. As long as kaya ko siyang ma-explain ng mas malinis, mas clear, yun ang gagawin natin. Okay, I hope din ay pagkatapos nyo mapanood itong video na ito, I hope makapag-decide na kayo kung ano nga ba talaga yung pipiliin nyo or kung tutuloy ba kayo sa course na ito, kung mapa-tourism man yan or mapa-hospitality management. Okay, so unahin na natin kung ano nga ba yung hospitality at yung tourism management. Okay, so when we say hospitality management is focusing on making the guest comfortable, so making the guest feeling safe when it comes to accommodation and food and beverage at kung ano-ano pa. Okay, next one is the tourism management. So what is tourism management? Tourism management is focusing on travel experiences or enhancing the travel experiences pagdating sa tourist destination, pagdating sa pag-ooperate ng mga tours at kung ano-ano pa. Sa madalit salita, so para mas maintindihan natin, so ang hospitality is nakafocus sila sa comfort. At kapag naman ang tourism is nakafocus naman sila sa pag-enhance ng travel experience. Okay, so magbigay tayo ng dalawang example. So example, ako ay pumunta ng ibang bansa. So halimbawa is Japan. Ayan. Para makapunta ako ng Japan is sasakay ako ng eroplano. Dahil sa tulong ng mga flight attendant natin at ang mga piloto natin, di ba? Nakarating ako ng Japan ng safe at maayos. Okay, so pasok na yon sa tourism management natin. Okay, kasi ang tourism management kasi is tourist destination, mga airlines, and so enhancing the guest experience. So yun yung pinaka-example natin. After kong makababa ng eroplano, ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng likod ko, pagod na ako, antok na ako. Maghahanap naman ako ng isang hotel kung saan ako ay magpapahinga naman. So, papasok na doon yung hospitality management. Sa tulong ng housekeeping department, sa tulong ng front desk department, di ba? Dahil sa cooperation nila, nakapagpahinga ako ng maayos, nakatulog ako ng maayos. So, yun naman, papasok na doon ang hospitality management. Doon pa lang sa dalawang yon, doon pa lang sa scenario na yon, hindi pwedeng mawala ang tourism at hindi pwedeng mawala ang hospitality management. Talagang connected yan. Okay. So, isa pang example. Halimbawa, nagpunta ako ng Intramuros. Ano sabi ko kanina sa tourism management? Tourist destination. Ayan. So, yung Intramuros ay isang tourist destination. So, syempre, maglilibot-libot ako doon, maglalakad-lakad ako doon, napagod na ako. Halimbawa, napagod ako, nauuhaw ako. After kong maglibot sa Intramuros, maghahanap naman ako ng restaurant. Ayan. Kung saan ito naman ay papasok sa hospitality management. Kung saan, i-assist naman ako ng mga waiter doon, ipagluluto ako ng mga cooks or mga chef.
So, pasok naman yun sa hospitality management. So, hindi pwedeng walang hospitality management, hindi naman pwedeng walang tourism management. So, dun sa mga naibigay kong example sa inyo, iisa lang naman yung ating kailangan ibigay sa ating mga guests or mga customers. Ito yung tinatawag nating experience. Ayan. So, kahit pa kayo ay mag-take ng tourism management, experience pa rin yung kailangan natin maibigay sa ating mga guests. At kahit pa kayo ay mag-take ng course ng hospitality management, experience pa rin yung ating kailangan ibigay sa ating guests. Pero magkaiba yung trabaho na gagawin natin. Diba? So, punta muna tayo, bago muna tayo sa mga job opportunities, punta muna tayo sa mga subjects na kung saan is, ito yung mga pwede nyo i-expect once kayo ay nakapag-enroll na as a tourism student and a hospitality student. So, ano nga ba yung mga subject na pwede nyo i-expect magmula first year kayo hanggang mag-fourth year kayo? So, hindi ko masyadong mailalahat. Kung may nakalimutan man ako, ayan. So, siguro is-research nyo na lang din. Pero ito yung mga ilan sa mga subjects o mga major subjects ng hospitality management at saka ng tourism management. And then, i-explain ko din sa inyo or ibibigay ko din sa inyo yung mga subjects na kung saan is meron ang tourism management at meron din ang hospitality management. Yes, meron po mga subjects na kung saan is magkapareho sila. Tatalakayin na lang natin yan later on. Okay, so unahin muna natin is the hospitality management. Ano-ano nga ba yung mga subjects na pwede nyo i-expect doon? Okay, sige. Unahin muna natin yung hospitality management. Ayan. So, yung mga pwede nyo expect sa hospitality management na subject is the kitchen, essential, and basic food preparation. Kung saan tuturuan kayo ni teacher maghiwa ng mga gulay, ng mga meats, ano ba yung tamang way sa pag-handle ng knives, ano ba yung tamang pag-plating, pag-garnish, ayan, so and so forth. Next one is hotel front office operation management. Kung saan, dito naman papasok yung tuturuan kayo makipag-usap sa guest kapag may mga nagpapa-reserve, may mga nagwa-walk-in, ayan, sa isang hotel. Magbigay din ako ng isang job na pwede nyo makuha sa hotel front office. Number 1 natin is si reservation clerk. And sige, isa pa, si front desk clerk natin. Ayan. Na kung saan sila po yung nagmamanage, nag-ooperate, or sila po yung kinakausap ng mga guests natin once po na meron mga nag-check-in. Ayan. So, sila po yung mga face of the hotel natin. So, yun yung mga unang nakikita once na kayo ay pumasok ng ating hotel. So, meron tayong back of the hotel din. Ito na yung tinatawag nating subject na fundamentals in lodging operation, na kung saan is andito naman or makikita natin dito yung housekeeping department, na kung saan sila naman yung nagpapanatili ng kalinisan sa buong hotel. Ayan. So, kaya nga tinawag na management yung ating course. Hindi lang siya tourism lang at hindi lang siya hospitality. Kasi may mga situation na kung saan is, halimbawa, isa kang waiter. Pag sinabi nating waiter or server, di ba magdadala ka ng pagkain? Yes. Pero halimbawa may nag-complain, sinong sasalo nun? Ikaw. So, as a waiter or as a server, di ba, kailangan mo mapakalma si guest or si customer, which is part po yan ng ating job. Kaya hindi siya basta-basta parang tourism lang or hospitality management na. So, syempre, yan nga, na nandito na tayo sa housekeeping department, ayan, yung mga food and beverage department din natin, yung mga cooks or mga chefs natin, hindi masyadong nakikita or tinatawag din nating back of the hotel din yan na mapag-aaralan nyo din once po kayo ay nag-take ng hospitality management, which is yun nga, fundamentals in lodging operation. Next one is the pastry arts and bakery. So dito tuturuan naman kayo ni teacher mag-bake ng mga tinapay, magawa kayo ng mga tinapay, ng mga cakes, paano ba gumawa, ng mga icing, mga fondants, and so on and so forth. Meron din tayong subject na specialty cuisine, na kung saan is gagawa kayo ng mga sariling recipe nyo, ayan, and then gagawin nyo siya, magluluto kayo. So, punta naman tayo sa tourism management. Ano ba yung mga pwede natin i-expect na mga subject pagdating dito? Number 1 is the tour and travel. Ayan, sa mga mahihilig maggala,
mga gustong maglibot sa iba't ibang klase ng bansa, so pasok na dito yung pagiging flight attendant nyo. Ayan, sa mga gusto maging flight attendant, itong subject po na ito ay required po talaga ito at ito po ay isa sa mga major subject ng isang tourism management student. Pangalawa is the event manager o yung MICE natin. Actually, yung MICE, meron din naman yan sa hospitality management. Ayan yung sinasabi ko kanina na merong magkaparehong subject ang hospitality management at ang tourism management. Okay, pero most of the time sa tourism management talaga siya yung MICE natin kung saan kayo po ay magiging event planner. Magpa-plan kayo ng mga events, ay mga wedding, at kung ano-ano pang klase ng mga events natin. Ayan. Next one is the sustainable tourism. Next one is tourism geography, kung saan pag-aaralan nyo yung mga iba't ibang klase ng bansa, ano ba yung tamang pagbabasa ng mga oras, so and so forth. Ayan. And last is the tourism laws natin, kung saan mag-aaral tayo ng mga batas pagdating sa tourism management. Actually, meron din naman sa hospitality management. Hindi yan mawawala. Ayan. So, ano naman yung mga subjects na magkapareho ang tourism at hospitality management na major subjects pa rin siya. So, ito naman yung mga subject na kung saan is magkapareho ang hospitality management at ang tourism management na kailangan nyo siyang i-take at hindi talaga siya mawawala. First one is the risk management as applied to safety and security and sanitation. Kung saan tuturuan tayo or kayo ng mga proper grooming, ng proper hygiene, paano maging malinis sa sarili. Tuturuan din po kayo ng ano ba yung mga tamang temperature sa pagluluto para maiwasan natin yung mga foodborne illness. Pangalawa na subject na pwede nyong expect na meron ang tourism at ang hospitality management is the macro and micro perspective in tourism and hospitality, kung saan pag-uusapan naman dito yung mga history ng tourism and hospitality management, ano ba yung mga nangyayari noon, ano ba yung sa ngayon. Next one is the Philippine culture. Pag-aaralan naman dito yung kultura ng Pilipinas. Yes, kahit pang i-take nyo yung hospitality management na course at kahit pa tourism management yung kunin nyo, kukunin nyo pa rin po ito. Okay, yung Philippine culture. Pag-aaralan nyo doon yung mga delicacies natin, ano po ba yung mga tradition nila doon, ano ba yung mga ginagawa nila doon. Ayan. And lastly, yung kanina sinabi ko is yung mga batas natin, the tourism laws. Okay? So, kahit po kayo ay mapa-hospitality tourism man yan, kukunin nyo talaga kasi part po talaga yan ng major subjects natin. Okay? Kaya nga, dun sa misconception natin, ayan, number 1 na yan na nagiging problem natin na hindi ka makakakuha ng trabaho sa hotel kapag ang kinuha mo ay tourism management. Wrong po yun. Number 1, misconception na yun. Okay. Pero later ko na po yun ipapaliwanag sa inyo. So, punta muna tayo sa mga job opportunities muna once kayo ay nakagraduate na ng as a tourism management and hospitality management. So, ano-ano nga ba yung mga job opportunities na pwede nyong makuha? So, iilan lang naman ito dun sa mga job opportunities na maibibigay ko sa inyo. Okay? So, napakarami talaga as in. So, number 1 na pwede nyong makuhang job once kayo nakatapos na as a tourism management. So, sa tourism muna tayo. Number 1, yung pinakasikat natin is the flight attendant. Ayan. So, kung saan magtatrabaho kayo sa airlines, mag-a-assist po kayo ng mga passengers natin sa aeroplano, kailangan is madala nyo sila doon sa kanilang destination ng safe at maayos. Ayan. So, kasabay nyo, syempre, makakapag-travel na kayo sa iba't ibang klase ng bansa. Next one is the tour operator natin. Kung saan mag-o-operate po kayo, so mag-a-assist po kayo ng mga itinerary ng ating mga guests or ng ating mga customers. So, halimbawa, gusto nila yung pupuntahan nilang hotel. Merong afternoon, meron pa silang pupuntahan. So, mag-ooperate kayo ng mga kung anong klaseng plano. Pasok na yun dun sa MICE na sinabi ko kanina. Next one is the tour and travel manager. Ayan, pwede po tayo maging manager, mapa-hospitality naman yan or mapa-tourism management. Next one is the airline reservation officer. Ayan, so kayo naman yung bahala sa pagpapareserve. Pag may mga gusto magpa-reserve ng ticket, ayan, sa mga airlines. So, isa rin po yan sa mga pwede nyo makuha once kayo nakagraduate na as a tourism student. Travel Information Center. And lastly is the tour coordinator. Ayan. Ilan lang naman yan sa mga job na pwede nyong makuha talaga. Pero yung lagi natin naririnig, di ba? Which is yung flight attendant talaga. Yung piloto rin po, yung pagiging piloto, isa rin po yan sa pwede nyong makuha sa ating course. Ayan. So, punta naman po tayo sa hospitality management. Ano ba yung mga pwede nating expect na trabaho once kayo nakagraduate na doon? Number 1, syempre, pwede kayong magtrabaho sa hotel at sa restaurant. Or, ano ba yung job position natin doon? Hotel and
and restaurant manager. Ayan. So, syempre, wala namang nagsisimula muna sa mataas. Ano? Pero ito yung isa sa pinakamataas na pwede nyo makuha o pinakamagandang trabaho as a hospitality graduate. Ayan. Next one is the food and beverage attendant. Dito, pasok na dito yung pagiging waiter, pagiging chef, pagiging cook. Ayan. So, magluluto talaga kayo. Next one is yung bartender din. Ayan. Mag-i-itcha kayo naman, mag-flare tending kayo ng mga bote-bote. Maghahalo kayo or mag-mix kayo ng mga beverages natin. So, halimbawa, gagawa kayo ng mga mocktails or cocktails. Ayan. Sa mga mahihiling mag-inom. Housekeeping attendant. Pasok na rin to doon sa kanina sa pagiging sa hotel natin. So, maglilinis kayo ng buong hotel. So, papanatilihin yung malinis ang buong hotel, ang mga rooms. Ayan. Ibibigay nyo yung mga pangangailangan ng ating mga guests. Front desk clerk, isa rin yan kung saan yan yung sinabi ko kanina, one of the face of the hotel applicant natin, kung saan sila yung makikipag-usap sa guest pag may mga mag-check-in or mag-check out. Ayan. So, iilan lang po yan dun sa mga job opportunities na pwede nyo pong makuha once kayo nakagraduate na. So, ngayon, punta naman tayo dun sa mga misconception natin na madalas is naririnig natin dito sa industry natin. So, sa misconception naman natin, unahin na natin yung sinabi ko kanina na kapag daw nag-take ka daw ng tourism management, hindi ka na daw pwedeng kumuha ng mga trabaho ng hospitality management. Or sabihin natin, kapag nakapagtapos ka ng tourism management, hindi ka daw pwedeng magtrabaho sa mga hotel, sa mga accommodation, sa mga resorts. Which is wrong or no, hindi po yung totoo. Okay? So, sabi ko nga kanina, di ba, may mga subjects tayo na magkapareho. Diba? Doon pa lang sa MICE, doon sa subject na MICE, yung mga event planning, ganyan, diba? Pwede kang maging ganun din. As a hospitality student or graduate ng ganun or tourism management na graduate ng ganun, so pwede po kayong pareho magtrabaho ng parehong position. So, wala naman po yun Kahit, actually, magkaiba lang naman talaga kung ano yung tinapusan mo. Okay? Sabi ko nga kanina, yung tourism, nakafocus talaga sila sa mga tourist destination, sa pagta-travel. Kumbaga naman sa hospitality management kasi sila sa mga accommodation kasi sila, sa food and beverage kasi sila. Pero mali yung misconception na hindi ka pwede magtrabaho as a cook, hindi ka pwede magtrabaho sa airline kapag tapos ka ng hospitality management. Wrong. Pwede ka magtrabaho. Halimbawa, ako, hospitality management, yung tinapusan ko. Ayan. And then, natutunan ko doon, ganito, ganyan. Pwede pa rin ako magtrabaho sa airline. Okay? So, halimbawa, gusto ko magluto sa airlines. Pasok pa rin yun, di ba? Which is, pwede pa rin tayong magtrabaho doon sa industry natin na yun. Kaya sabi ko nga kanina, ang tourism management at ang hospitality management ay iisa. Okay? Connected yan. Magkaiba lang yung field natin kung saan tayo magtatrabaho. Pero connected po yan. Hindi pwedeng wala si tourism, hindi pwedeng wala si hospitality management. Okay. Pangalawang misconception is, luto-luto lang yan. Diba? Parang ganun lang daw yun kadali. Wrong. Grabe, ang gastos. Diba? Pag-aaralan mo yung ganito, yung kung paano yung mga proper na paghawak ng knives. Isa pa, hindi lang pagluluto ang pag-aaralan natin sa hospitality management. Okay? So, sa hospitality management, pag-aaralan mo din kung paano makipag-usap sa mga guests, paano kapag may nag-complain ng mga guests natin, paano kung may, yung mga needs ng mga guests natin na hindi natin naibigay, anong gagawin natin. Which is, sa tourism management, ginagawa din kasi yun. So, pangatlo is yung sinasabi ng iba na puro paganda, puro papogi lang naman kasi yan Which is, wrong pa rin naman yan. Yes, part po kasi ng course natin yun na kailangan is kaaya-aya or marunong tayo pagdating sa proper grooming and personal hygiene natin. Yes, kasi tinuturo talaga yon sa ating industry. Kasi sino po ba kaharap natin? Hindi nga ba mga tao? Hindi po computer, hindi po pader ang mga kaharap natin doon. Okay, so syempre pag may kausap kang tao, lalo na kung foreigner, di ba? Tapos amoy putok ka, di ba? Amoy ang baho mo, ang angot mo. Diba? Hindi ka magugustuhan. So, ang mangyayari tuloy, baka magalit pa sa'yo yung mga customer natin, yung mga guests natin. Part po talaga yun ng aming job na maging maayos or kaaya-aya yung aming kasuotan or yung aming itsura. Okay? Next one is, ko-contain lang daw yung job opportunities na meron sa tourism at saka sa hospitality management. Which is wrong. Naipaliwanag ko na sa inyo kanina yung mga subjects natin, yung mga job opportunities natin. Nasabi ko nga kanina yung misconception na hindi porket nakapagtapos ka ng
tourism management, hindi ka na pwede magtrabaho ng mga pang-hospitality management, which is wrong, di ba? So, napakalawak na industry talaga natin. Napakadami mong pwedeng pagpilian, hindi ka mauubusan. Okay? So, I hope ay nakatulong ito mga na-share ko sa inyo, mga knowledge, mga information. I hope nakatulong ito para mas makapag-decide kayo ng mas maayos. I hope ay alam nyo kung ano yung pipiliin nyo, kung tourism management ba yung course na kukunin nyo, or hospitality management. So, advice ko na lang din bago tayo mag-end ng ating video is piliin mo or piliin nyo yung napupusuan yung course. So, kahit hindi ito sa tourism, kahit hindi ito sa hospitality management, kahit pa engineering, IT, education, ayan. So, piliin nyo kung ano yung napupusuan nyo. Kasi, wala pong madaling course. Lahat po ng course ay napakahirap, okay? Mahihirap po yung mga course na yan. So, wala pong madaling course, okay? So, kung mahihirapan ka na nga lang, di ba? So, piliin mo na yung pinakang gusto mo. At least, ginagawa mo yung passion mo. At least, kahit nahihirapan ka, gusto mo naman yung pinili mong course, di ba? Kasi napakahirap po na nasa real world ka na, nagtatrabaho ka na, and then hindi mo gusto yung ginagawa mo. Mas mahirap yun. Hindi ka matututo nun ng basta-basta. Okay? And bago tayo mag-end ng ating video, please subscribe and please share to your classmates, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, itong video natin para mas makatulong din sa kanila. Okay? At kung gusto nyo pala manalo at makasali dun sa pinagawa ko nung last time, so panoorin nyo na lang po yung recent video natin kung saan pwede po kayo manalo ng GCash. Ayan. So, yun na yung ginagawa kong pasasalamat lang at pag-support sa ating channel. Panoorin nyo na lang po yung video natin last time. So, ilalagay ko na lang din po sa description box yung recent video or hanapin nyo na lang sa channel natin kasi iilan lang naman yung video natin dito. So, ang gagawin nyo lang naman doon is panoorin yung video, sagutan yung iisang question, and then, pwede ka nang manalo ng GCash. So, napakadali lang naman. So, once again, I'm Sir Albert. Mabuhay. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.